Noong Friday pala, nagkaroon kami ng consultation sa thesis advisor namin. Mangyak-ngyak pa nga ako niyan kasi ewan ko ba, masyado lang ako naging emotional dahil nga sa haba ng pinagsamahan namin. Kinumusta kasi kami ng professor namin at alam nyo ba na 1 year na rin kaming nagtitesis. So, nag-start ito nung 3rd year, 1st semester hanggang natapos ngayon yung 2nd semester. Isa din talaga sa nagustuhan ko, kaya rin ako bumalik sa pag-aaral is that kahit parents na ako or kahit may anak na ako and all that at may ibang priority sa buhay, pero nagagawa ko pa rin mag-aral sa tulong ng PUP Open University System. Can you play with me, Mama? Really? Kinabukasan naman, dahil wala nga kaming thesis regroup or hindi kami magmi-meeting kasama yung mga kaklase ko, ay naisip kong mag-bonding na lang muna kaming pamilya. Nung nakaraang araw pa nga nagre-request yung anak ko ng carrot juice, kaya naisipan kong gumawa today at nakakaluwag kasi ako sa schedule. Medyo maproseso lang to kasi piniga ko muna yung carrot juice, saka ko siya binlend kasama yung saging. Yung saging na hinog na yung ginamit ko dito para hindi na siya kailangan ng asukal. Nilagyan ko na lang ng gatas. At approve naman daw sa batang ito. Yes. Tapos kinahaponan ng Sabado, inaya ako ng asawa ko na pumunta daw kaming playground para makapaglaro itong bata. Tuwang-tuwa naman siya at sobrang saya rin namin bilang mga magulang. And bago kami umuwi, dumaan muna kami dito sa labas para bumili naman ng saging na saba. Magluluto kasi yung asawa ko ng minatamisang saging at ng gulay na kakainin naman namin sa hapunan. At habang nagluluto yung asawa ko, ako naman ay busy sa paglalaban ng mga damit na hindi ko nga naasikaso nung mga nakarang araw. Manay na rin kasi ang pag-uulan dito sa lugar namin kaya hindi ako makapagsampay ng maayos sa labas. Habang nagsasala ako ng labahin, pinanood ko rin pala itong recording ng HR Analytics. Meron kasi akong ipapasa na deadline. Final activity na rin yung ipapasa namin sa subject na to. Tapos kinabukasan, bandang hapon ng linggo, inaya ko yung mag-ama ko na lumabas kami since wala naman kami masyadong gagawin. Yung time na to ay igugugol ko talaga sa pamilya ko kasi mga ilang linggo na rin kaming hindi nakakalabas gawa ng unang-una busy ako sa school. Hindi naman ganito ka busy lagi. Nagkataon lang talaga na nagsabay-sabay lahat dahil finals na at the same time nagtitesis kami. Idagdag pa na late kami nakapag-start ng data gathering kaya hindi kaagad kami nag-move sa chapter 4 and 5 sa thesis. So ayun na nga, nakarating na nga kami dito sa SM at gusto ng anak ko maglaro pero sabi ko kasi sa asawa ko doon kami sa isang palaruan na malaki kung saan lahat kami ay mag-e-enjoy. Akala nga ng anak ko ay doon siya sa Kidzuna kaya excited siyang tumatakbo papasok doon pero sabi ko hindi nga dyan siya maglalaro. Dito nga kami pupunta sa Fantasy World sa may SM Fairview. Kaso nga lang nung makarating kami dito, ang haba ng pila. Kaysa magantay kami dito sa pila na pagkahaba-haba, naghanap na lang kami ng ibang palaruan na magugustuhan niya aside sa Kidzuna. Palagi na kasi siyang naglalaro doon bawat punta namin dito sa SM. Kaya sabi ko dito naman siya sa Dino Dig. Kasama niya pala dito ang kanyang tiyahin. Sobrang saya nga ng anak namin at gusto na niya agad pumasok sa sobrang tuwa. Nung nakaraan pa kasi siya nag-aaya sa akin na gusto daw niya maglaro sa playhouse. Hindi ko lang kasi mapagbigyan agad dahil busy mga talaga at may tinatapos pa akong mga gawain sa school. Sakto din tong activities na to sa kanya kasi mahilig siyang magbungkal ng lupa or ng buhangin dito sa bahay. Kaya eto, habang busy maglaro yung anak namin, kami namang mag-asawa ay nag-ikot-ikot dito sa loob ng SM. May nakita pala akong damit na loungewear na Powerpuff Girls yung design niya. Sobrang nagustuhan ko ngayon tela niyan kaya binili na rin namin yan kasama yung mga pinamili din ng asawa ko. Nakakatuwa nga kasi nung babayaran na namin, meron daw kaming freebies na matatanggap. Kaya thank you po! After an hour, bumalik na rin kaagad kami dahil tapos na yung playtime nila. After playtime, nag-aya yung asawa ko na kumain kami and gusto ng anak namin na kumain dito sa ramen. Kapag ramen nga yung inaaya
bayan ng anak namin, dito talaga kami madalas kumakain. Dito yan sa may Tonkatsu Kazan Ramen na located sa SM Fairview. Solid nga yung shoyu ramen nila dito. Hindi pa naman ako nakatikim ng authentic ramen, pero ang sarap ng ramen nila dito. Kuhang-kuha nila yung preference ko or yung taste buds ko. So, nagustuhan din ng anak namin yung pagkain, kaya approve. Thank you po! Ay, thank you husband pala. Char. After namin kumain, dumaan muna kami dito sa French Baker para may pasalubong pa uwi sa bahay. Kumuha lang ako ng 2 banana muffin at isang raisin bread. Tapos binigyan ako ng sister-in-law ko ng macaroons. Natuwa nga ako kasi hindi pa nga pala ako nakakain nito. May mga restaurant ako nakikita nito sa mga buffet, pero siguro dahil busog na ako, nakakalimutan ko nang kumuha nito. Tapos ito yung initial reaction ko talaga. Like ninanamnam ko, ano bang klaseng yung mai-relate ko siya sa nakain ko na before. Lasa siyang cookies na medyo malambot, na may pagkamalinamnam. Ganun siya. So after namin magmukbang, naglakad na lang din kaming mag-asawa kahit na buong araw na kaming naglalakad doon sa SM. Ito na rin kasi yung nagiging routine namin at nagiging masaya rin kami dahil sa bonding namin na to. At the same time ay exercise na rin. So ayun lang. Thank you for watching. Bye!